Alright guys, ngayon magluluto tayo ngayon ng tosyong bangus or tosyong bangus dito sa Bulacan. Tawag kasi namin dito is tosyo. Sa ibang tawag din dito is tocho, mga kaibigan. So ayan, maghiwa tayo ngayon ng sibuyas. Ayan. So medyo liitan natin ang paghiwa ng sibuyas. Alright, ninilipisan nga natin ang hiwa ng sibuyas dito. Pero huwag naman yung sobrang pino, mga kaibigan. Yung katamtaman lang na maliliit. Ayan, ganyan. Okay na yan, mga katoto. Alright, tapos ngayon pumiraso tayo ng siguro mga 4 na piraso o 5 pirasong butil ng bawang. Ayan, tapos dikdikin natin para madali nating mabalatan. Technique lang naman yan, pero kung gusto nyo yung balatan, bahala kayo, pero ako kasi dinidikdik ko. Tapos ayan, hihiwain ulit natin siya ng mga maliliit, mga kaibigan. Yan, yung mga ganyan kaliit, okay na ulit yan. Tapos isusunod natin ang kamatis. Etong kamatis naman, pwede nating liitan yung hiwa, pero pwede rin naman natin ng yung katamtaman lang. Kasi ito, madali naman siyang madurog kapag ginisa natin. So, ayan, ginawa ko lang, hinati ko lang siya sa 4. Tapos hinati ko siya ulit sa, ayan, niliitan ko lang. So, yung mga ganyan, okay na yan. Okay, meron na tayong bawang, sibuyas at kamatis. Tapos sunod natin tong luya. So ayan, binatan ko lang siya. Tapos ngayon is, ayan, hihiwain ko lang siya ng pahaba. Ayan, na maliliit. Ayan, para pwede natin siyang kainin pag Ako kasi kumakain ako ng luya sa mga lutuin. Ayan, kaya ganyan, mas maganda kapag nilitan natin. Tsaka mas lumalabas yung aromatic kapag maliliit yung hiwa ng luya, mga kaibigan. So ayan ang ating mga panggisa. Meron tayong sibuyas, bawang, luya at kamatis. Tapos meron tayong siling berde. Tapos ayan, hinanda na natin yung boneless bangus. Tapos nilagyan natin ng asin. Ayan, lagyan natin siya ng asin para magkaroon siya ng lasa. Ayan, patuloy natin siyang haluin, mga kaibigan. Pero ingat lang, baka madurog ang ating bangus. Ayan na. Tapos naghanda rin ako ng all-purpose flour para sa pagperito natin sa bangus. Ayan, tapos ihanda na natin yung ating tahore. Ayan, yung pigmented tofu natin, mga kaibigan. Nabibilihan sa palengke. Tapos lagyan natin siya ng suka. Ayan. Lagyan natin siya ng suka. Tapos, ayan. Tapos dudurugin natin siya sa suka. Ayan. Unti-unti natin siya durugin. I-mash natin siya, mga kaibigan. Importante na mash siya, mga kaibigan. Ayan, pag nakita natin kulang pa yung suka, dagdagan ulit natin. Ayan, kailangan medyo siya, yung lumapot siya sa suka, yung ating minash na tahore, mga kaibigan. After natin i-mash, iset aside muna natin siya. Mamaya natin siya gagamitin, mga kaibigan. So this time, kailangan na nating magprito ng bangus. Ayan, brined ko muna yung ating bangus na boneless. Ayan, tapos nilagay natin sa mainit na mantika. Ayan, isa-isa lang. At tingnan natin ingatan natin na baka madurog yung ating bangus. Kailangan buo pa rin siya. Ayan, so pag nagpiprito ako, same pa rin.
una muna is low heat, tapos kapag medyo golden brown na siya, tsaka natin siya i-high heat para naman lumutong yung ating peritong bangus, mga kaibigan. Ayan, pag medyo toasted na yung kabila, baliktarin na natin ang ating bangus, mga katoto. Ayan, ingatan natin huwag madurog ha. Ito medyo nadurog yung isa pero kaya pa yan, carry pa yan. Ayan, so binaligtad na natin ang ating bangus. At ayan, fast forward kapag okay na, pag golden brown na ating bangus, mga katoto, pwede na natin siyang haluin. Ayan, tingnan natin, malutong at golden brown na yan. So ayan, set aside natin ulit. Tapos yung second batch natin, iprito ulit natin, iprito na natin ang ating second batch, mga kaibigan. So ayan, let's go. So ayan, ganun pa rin, repeat the steps lang, mga kaibigan. Kapag medyo malutong na, balik rin natin ng ating bangus, mga katoto. So ayun, fast forward ulit tayo, mga kaibigan. So hanguin na ulit natin ng ating malutong na piritong bangus, mga katoto. Ayan, so dito pa lang pwede ng pangulam, pero hindi pa tayo tapos, mga kaibigan. Nandito pa lang tayo sa step 1, mga katoto. Ayan, so hanguin na natin ang ating mga bangus. Ayan. Okay, fast forward, nalinis ko lang ng konti yung ating kalan dahil may mga talsik-talsik na ng mantika. So ayan, nilinis ko lang din ulit yung ating pan, tapos same pan din naman ng ating pagsasalangan. So lagyan natin ulit ng mantika. So this time, igigisa na natin yung ating mga ingredients, mga kaibigan. Umpisahan na natin ang paggigisa. Unahin natin ang sibuyas. Ayan, so inuna kong gisahin ang sibuyas sa low heat pa rin, mga kaibigan, pag nagigisa tayo. Again, patience is the key. Kailangan wag masunog ang ating mga gisado, lalo na yung bawang, kasi mabilis maluto ang bawang at masunog. So ginagawa ko kapag ako ay nagigisa, mga katoto, ay sa low heat lang. Tapos isusunod ko na ang bawang. Ayan, so gisahin na natin. So ngayon, igigisa ko na ang luya. Ayan. So this time, kapag luya na yung ginigisa ko, ang ginagawa ko, medyo tinataasan ko yung temperature ng kalan. Kasi nga, medyo kailangan i-toasted natin yung luya. So para lumabas yung kanyang aromatic.
And then last but not least sa ating mga gisado, ang ating kamatis. Ayan, so ngayon ang gagawin natin sa kamatis ay dudurugin natin sa gisadong ito. Kailangan medyo mag-mash siya, kailangan ano siya, yung anong tawag dito, madurog siya. Kaya ginagawa natin habang ginigisa natin. Ayan, maya maya dudurugin natin siya sa pamamagitan ng ating sandok. Ayan. So ayan, medyo pinipisa-pisa ko siya, minamash ko siya dyan sa ating gisahan. Ayan. Tapos yan, medyo titignan natin, well balance natin kasi lalo na yung garlic, medyo mabilis siyang masunog. So kailangan medyo haluin natin siya occasionally. So ayan. Tapos titignan natin yan, kailangan medyo durog na yung ating kamatis. Ayan, so pag ganyan ang itsura ng ating gisado, ay lagyan natin ng toyo ang ating tahore. Ayan, tapos halu-haluin natin. And then, ilagay na natin siya sa ating ginisa. Ayan. So, kailangan mag-blend na siya doon. Ayan, halu-haluin natin. Yan ang magiging sarsa ng ating tocho, mga kaibigan. So, ako personally, favorite ko tong lutong to, mga kaibigan. So ayan, dagdagan natin ng tubig. Depende sa inyo kung gusto niyo ng masabaw, dagdagan niyo ng sabaw. Ako kasi ang gusto ko yung medyo nag-aagaw lang yung yung sabaw at saka yung ating mga gisadong sangkap. Ayan. So lagyan natin siya ng black pepper. Yung ang gagawin natin doon yung durog. Tapos lalagyan natin siya ng asukal. So yung asukal depende sa panlasa ninyo. Ako ang ginamit ko rito, ang nilagay ko dito ay 1.5 kutsarang asukal. Ayan. So again, depende yan sa panlasa ninyo ha, kasi yung iba ayaw ng matamis, pero ako kasi gusto ko ng medyo matamis ang ating lutuin. Pero hindi naman sobrang tamis kasi mapangit naman yung sa ating lutuin. Ayan, tapos lalagyan natin siya ng Ajinomoto, baka naman. Ayan. Hindi, lalagyan natin siya ng bechin syempre para sa umami flavor, para magbalanse ang lasa. Ayan. Tapos hayaan natin siyang kumulo. Ayan. Tapos hayaan lang natin siya na ganyan. So ayun, tikman natin. Tapos ako dito kasi parang kulang pa yung suka, kaya nilagyan natin siya ng suka ulit. Ayan. Tapos yan lang natin na kumulo. Again mga kaibigan, kapag maglalagay kayo ng suka, huwag niyong hahaluin mga kaibigan. Ayan. Tapos nilagdagan ko siya ng asin. So again, huwag niyong hahaluin masyado yung suka kasi may hilaw ang suka natin mga kaibigan. Ayan natin siyang maluto sa kumukulo. Ayan. Natutunan ko yun sa aking mother at father na nagturo sa aking magluto. Ayan. So sinusunod natin at proven naman yun. Alam niyo yung lasa ng hindi lutong suka. Medyo siya. Basta hindi siya masarap kapag hindi luto yung suka. Ayan. Hayaan lang natin siya. Tapos occasionally titikman ninyo. So this time lalagay na natin yung siling berde. Ayan. Para medyo may konting kick, may konting sipa, pero hindi naman sobrang anghang. Ayan. So this time luto na yung suka niyan. So pwede na yan. Tapos tikman natin mga kaibigan. Depende yan sa panlasa ninyo. Pero
more or less ito na yung ating sarsa ng tocho. Yung iba naglalagay dito ng tausi, pero kami kasi hindi namin nilalagay ng tausi. Tausi is yung black beans. Ayun. So ayan, nagdagdag lang ng mga pampalasa. Ayan. Tapos halu-haluin ng konti. Ayan. Tapos tikim-tikim, depende sa panlasa pa rin mga kaibigan. So this time, kapag okay na yung ating sarsa, lagay na natin isa-isa ang ating piniritong bangus kanina. Tapos hinaan na natin yung temperature ng apoy mga kaibigan para hindi madurog ang ating bangus. Ayan. So isa-isa natin siyang ilagay. Tapos i-coat natin yung sarsa sa kanya para kumapit naman yung lasa doon sa ating bangus. So ayan, sayaan natin siyang kumulo kasama yung bangus. Tapos kapag nakita niyo medyo kulang yung sabaw, dagdagan niyo lang ulit ng tubig. Ayan. Tapos timplahan niyo pa rin syempre according to taste, kasi syempre nagdagdag kayo ng tubig. So syempre kailangan habulan niyo ulit siya ng pampalasa. So ayan, final touch na nga ng ating tocho mga kaibigan. So ayan, depende na sa inyong panlasa kung dadagdagan nyo pa ng mga pampalasa, pero ito mostly okay na to. So mga kaibigan, masarap tong recipe na to. Try nyo rin to sa mga hindi pa nakakatikim. So ito ay lutong Pilipino at ito ay patok sa Bulacan. Ito ay minana ko pa sa aking mga lola at sa aking father at mother mga kaibigan. So ayan, isalin na natin ang ating tosyong bangus. Ayan. So ang sarap niyan mga katoto. Try nyo rin. Try nyo. At masabi ko sa inyo, masasarapan kayo dyan. At salamat sa inyo sa panonood sa ating niluto ngayon sa ating cooking vlog mga kaibigan, at tikman na natin. At ito ay sobrang sarap mga katoto. So maraming salamat sa inyo. Try nyo rin ito mga katoto. Salamat. Thank you.